Pang-apat na po tayo sa ating series on our theme, From Dream to Destiny. We're done with the pride test, Pete test, and Palace test. Today, we're going to talk about the purity test. Medyo maselan po ang topic na ito. Subalit ang hangarin at layunin ko ay ma-address na itong issue na sumisira sa mga pamilya at kinabukasan ng mga kabataan. Ang kasalanan ng imoralidad ay walang pinipili. At hindi nito pinaligtas na atakihin pati mga leader ng simbahan. May ginanap ng Men's Convention o pagtitipon ng mga kalalakihan lang. At ang resource speaker ay nagtanong. Ang tanong niya ay, sino ba sa inyo dito ang ma-struggle o nag-struggle sa sexual lust? 90% po ang nagtaas ng kamay. Ang 10% na hindi nagtaas ng kamay, ang struggle naman nila sa buhay ay ang pagiging sinungaling. Nakuha niyo ba? Ibig sabihin, walang tunay na lalaki ang hindi somehow nararanasan ang tukso ng laman. Kasama na po ako dyan. Kaya relax lang kayo mga pare ko na nanonood. Huwag kayong mag-alala. Hindi po tayo maglalaglagan dito. This purity test is actually dealing with sexual stewardship. Meaning, hindi lang tayo steward sa larangan ng salapi at ari-arian. Tayo steward din ng ating sexual life. May pananagutan tayo sa Diyos sa usapin ng ating sexual life. Basahin na po natin ang ating text sa Genesis 39:7-12. Dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potifar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Tumanggi si Jose at ang sabi, "Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito." Ginawa niya akong katiwala at ipinamamahalan niya sa akin ang lahat sa bahay na ito. Maliban sa inyo na kanyang asawa, hindi ko po magagawa ang ganyan kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, "Halika't sipingan mo na ako." Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Bago po natin ito talakayin, let's talk further about sexual stewardship. What do we mean by sexual stewardship? Ginawa tayo ng Diyos na mga sexual beings. He wants every person to enjoy a wonderful, fulfilling sex life with his or her spouse. Subalit, tulad ng ibang mga regalo na ibinigay niya sa atin, may responsibilidad tayo na pangalagaan ang regalong ito sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Tinitingnan din tayo ng Diyos paano natin alagaan ang bahaging ito ng ating buhay. And the principle is still the same. If we can be faithful in little things, God will entrust us with much. But if we are unfaithful in little things, God says that we will also be unfaithful in much. Importanteng maintindihan ito dahil ang taong namumuhay na immoral sa kanyang sexual life ay magiging immoral na din sa ibang areas ng kanyang buhay. Kaya hindi tayo dapat manatili dito dahil ito ay nag-iimbita at nagbubukas pa ng iba pang mga kasalanan. Isipin na lang natin si David na bagamat tinawag siyang man after God's own heart, subalit ang kanyang sexual immorality ay nagtulak sa kanya para matutong magsinungaling. And eventually, nauwi pa sa murder sa tangkang mapagtakpan lang ang kanyang kasalanan. Of course, our God is a forgiving God and He is a redeemer. Maaari niya tayong i-restore kung seryoso tayong hihingi ng tawad. Ngunit, kung magpapatuloy tayo sa immoralidad, we're not going to make it to our destiny. Why? Because God is looking for faithful stewards whom He can trust wholeheartedly. Going back to Joseph, he passed this test with flying colors. Alam niyo ba kung bakit? Noong maramdaman niya na sobrang laki at bigat ng tukso, na hindi sapat na siya'y lumakad lang papalayo dito, ang ginawa niya ay tumakbo na siya. He did not just walk away, but he ran away. Yan din po ang advice sa atin sa 1 Corinthians 6 verse 18, to flee sexual immorality. The literal meaning of that word flee is to run away. Ayaw ng Diyos na tayo mag-walk away lang, papalayo. He wants us to run away. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo,
Run away from sin. Pansinin niyo po na sa verse 9 ay tinawag ni Joseph ang immorality na great wickedness and sin against God. Tumakbo siya dahil may naiintindihan siyang isang bagay na tila nakakalimutan ngayon sa ating lipunan, na ang sexual immorality is evil and sinful. Alam ni Joseph na hindi lang siya magkakasala sa kanyang bossing, kundi ay sa Diyos. At sisirain ito ang kanyang relationship kay Lord. Kaya po siya tumakbo. Sa Ten Commandments, hindi lang tayo binawalang huwag magnasa sa pag-aari ng iba, kundi ay huwag din daw natin pagnasaan ang asawa ng iba. Yan po ay nasa Exodus 20 verse 17. Ito ang area ng stewardship na sinubok si Joseph. Hindi lang siya ngayon sinusubukan as steward sa pag-aari ng iba, kundi as steward sa asawa ng iba. Ngunit may mas mahalaga pa ditong area ng stewardship. At ito ay ang pagiging steward sa kanyang sariling appetites and desires. Ang mga Kristiyano minsan ay may disiplina sa panalangin at sa Word of God. Pero pagdating sa appetite and desires, dito tayo kadalasan bumabagsak. Mahirap ito dahil kung hindi natin makontrol ang ating katawan, paano tayo magiging faithful sa ibang area? Alam niya ni Apostol Pablo, kaya sa 1 Corinthians 9:37, sabi niya, I discipline my body and bring it unto subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Mga kapatid, kung ayaw natin ma-disqualify sa ating God-given destiny, ay sikapin nating makontrol at madisiplina ang ating katawan. Hindi lang sa pagkain, but in the area of our sexual appetite. Dealing with sexual temptation is simply a part of who we are, because God created us to be sexual beings. Again, He made us as sexual creatures, and He wants us to enjoy that aspect of our identity. May maganda siyang plano sa bahagi na yan ng ating buhay. Gayunpaman, kailangan nating sumunod at lumakad sa kanyang plano at disenyo. May disenyo si Lord sa ating pamilya, at ang disenyo na yan ang dapat nating lakaran. Remember, the path of obedience is always the path of God's blessings. The path of obedience is the path of favors and promotion. Kaya kung gusto nating marating ang ating destiny, ipailalim natin ang area na ito ng buhay natin sa Diyos. Nais ko pong magbigay sa inyo ng ilang susi para maintindihan natin kung paano mapasahan ang test na ito. Since na ang lust ay nasa isip o nasa puso, iisipin natin ang lust ay magsisimula sa isip. Hindi po. Actually, nagsisimula po ito sa mata. Impurity begins in the eye. It begins with looking. Pansinin niyo ang sinabi sa verse 7. Ang sabi doon ay, Potiphar's wife cast longing eyes on Joseph. Dahil gwapo nga si Joseph at matipuno ang katawan. Hindi niya lang tinignan si Joseph, kundi ay tinitigan pa. Ika nga, iba ang tinitingnan sa tinititigan. So nagsisimula sa mata at mula dito ay madedevelop ang pita o pagnanasa. Ganun din nagsimula ang pagkatukso ni David kay Bathsheba. Natanong niya mula sa rooftop ng palasyo na naliligo si Bathsheba. Sa kakatitig niya, nagsimulang mag-develop ang lust sa kanyang isip. Kaya ang mga kalalakihan, especially ang mga kabataan, ay nagsisimula sa panunood ng porno. Tutubo ang lust of the flesh, makikipagrelasyon kahit binabawalan, then i-apply ang mga napanood dahil nga sa may lust. Resulta, kung hindi maagang pag-aasawa, ay teenage pregnancy. Si Joseph ay araw-araw tinutokso ni Mrs. Potiphar. Ngunit ang dahilan bakit hindi siya nahulog sa kandungan ni Mrs. Potiphar ay dahil walang lust sa kanyang puso. Dahil in the first place, hindi niya ito binigyan ng lugar sa pamamagitan ng pagtitig o pagtutok sa mga panunukso ni Mrs. Potiphar. Pangalawa ay may takot siya sa Diyos sa kanyang puso. At pangatlo ay ang respeto niya sa kanyang amo. Ang tukso sa paningin ay hindi lang naman tungkol sa sexual sin, kundi maging sa mga bagay gaya ng damit, alahas, gadget, at iba pa. Kung wala ka namang pera, huwag ka nang mag-window shopping. Kasi kapag may nakita kang magustuhan ng iyong mata, tiyak mapapabili ka talaga. Ang masama,
ay kung hindi naman necessity o hindi naman priority ang iyong nabili. Pagkatapos ay para kang nagsisisi. Bakit ba ako napagastos? Yun ang problema sa mahilig tumingin sa mga nakakatuksong bagay. Kaya ako, pumupunta lang ako sa department store kung talagang may bibilhin. Hindi ako mahilig mag-window shopping. Proverbs 27 verse 20 says, hell and destruction are never full. So the eyes of man are never satisfied. The eyes have the lust of their own. Sinabi din yan sa 1 John 2:16, as the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ang sabi din ni Jesus sa Matthew 5:28, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa, ay nangangalo niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Before immorality occurs, there is lust. But before lust is stirred up, there is looking. So binibigyan tayo ng wisdom dito. Stop looking. Sabihin mo nga ulit dyan sa katabi mo, stop looking. Gayahin natin si Job. Sabi niya sa Job 31 verse 1, I have made a covenant with my eyes. Why then should I look upon a young woman? Pwede tayo makipag-covenant kay God at sabihin natin, I will not look. If I see something seductive, I will look away. I will not look a second time. I will not look a long time. Kung may asawa ka na, mahalaga din ang maging honest sa asawa. Dahil si Satanas ay gumagawa madalas sa dilim. Makakatulong kung ilalantad natin ang dilim sa liwanag. Ipagtapat mo sa iyong asawa kung may umaali-aligid na tukso. Kasi mientras mong tinatago, the more power you give to Satan. Kapag hindi na open ang cellphone sa asawa, aba, may problema na. Kapag may tumawag sa phone at halos magpakalayo-layo ng distansya sa pamilya, ay malamang may milagro nang nagaganap. Malaking problema po sa mga mag-asawa kapag nasira na ang trust sa isa't isa. Mahalaga ang tinatawag na accountability. Make yourself accountable to someone. Payagan mong bantayan ka ng ibang tao, lalo ng iyong asawa mismo. Ngunit sa mga asawa naman na nagtatapat ng ang iyong asawa, huwag naman selos agad at sugod agad. Kaya ayaw ng iba magtapat dahil sobra naman mag-react ang ibang mga misis. Dila lang ni mister ang walang latay. Let's get serious now. The truth is, mga kapatid, impurity will affect your family. Your children will be affected if you allow impurity to become part of your life. Sa 2 Samuel 11, makikita natin ang larawan ng realidad na ito. Ipinapakita ng passage na ito kung paano si David nahulog kay Bathsheba. At basahin niyo po ang chapter 13. Dito ay mababasa natin kung paano ang mga anak ni David nagsimulang mag-commit ng gross immorality. Kaya huwag kayong maniniwala kung may magsabi ng immorality ay walang epekto. Immorality in your own life will have a negative impact on the lives of your children. Sabi ng Bible, the iniquity of the fathers is passed down to the children. Exodus 34, 6-7. I lavish unfailing love to 1,000 generations. I forgive iniquity, rebellion, and sin, but I do not excuse the guilty. I lay the sins of the parents upon their children and grandchildren. The entire family is affected, even children in the 3rd and 4th generations. Kapag hindi natin na-deal ang iniquity sa ating buhay, makikita natin itong mauulit sa ating mga anak. Pansinin niyo po na hindi talaga ang sins ang naipapasa, kundi ay ang iniquity. May kaibahan po ang sin sa iniquity. Sin is the outward movement. Iniquity is the inward motivation. Sin is the action. Iniquity is the attitude. So, adultery is sin, but lust is iniquity. Dahil adultery is the outward movement, lust is the inward motivation. Sin is in the hand, iniquity is in the heart. Kaya kung gusto nating putulin ang sin, putulin natin ang iniquity. Kapag hindi na-deal o nagpapatuloy pa rin ang lust sa puso ng parents, they will pass it on to their children.
Yun ang sabi sa verse na binasa natin. He would visit the iniquities of the fathers on the children to the third and fourth generation. Nakuha niyo po ba? Hindi ang kasalanan ang naipapamana, kundi ay ang kabalakyutan sa Tagalog. Maaring sabihin niyo, yes, mahilig ako sa porno at aaminin ko may lust ako. Pero tapat ako sa asawa ko at wala akong ginagawang adultery. Ngunit uulitin ko, hindi ang adultery ang naipapasa, kundi ay ang lust. Ang lust, ang iniquity. Ang adultery, ang sin. Ang lust ay ang inward motivation. Ang adultery, ang outward movement. Pero may good news naman mga kapatid. God made a way for us to be free from both our sins and our iniquities. Isaiah 53 verse 5 says, "But He was wounded for our transgressions or our sins. He was bruised for our iniquities." Nasugatan si Jesus, hindi lang para sa ating mga panlabas na kasalanan o sins, kundi siya'y nasugatan din para sa ating panloob na kasalanan o iniquities. Kaya may pag-asa tayong maputol ang sumpa sa next generation kung papayagan mong palayain ka ng Diyos sa area ng iyong iniquity. Another truth is that impurity will affect your relationship with God. Hindi lang relasyon mo sa pamilya ang masisira, pati relasyon mo sa Diyos ay sisirain din ito mga kapatid. Ilang taon nang gumawa nito at napariwara ang spiritual life. Dating mga active at on fire sa church, pero nung mahulog sa sexual immorality, nasaan na sila ngayon? Ang dala ng immorality ay deception. Ngunit ang Diyos ay God of truth. Walang deception sa Diyos. May deception sa immorality dahil para gawin mo ito, kailangan mong lumabas ng panakaw o patago. Kaya ang mga taong involved dito ay ubod ng sinungaling. Mabigat po yan na statement at wala akong pinapatungkulan sa inyo. Dahil libo-libo pong mga taong nanonood sa online preaching natin. Immoral people cover up. They lie. They become deceptive in every area of their lives. And by doing that, they eventually learn to be deceptive, not only with their spouse or their parents. And they also learn to be deceptive with God. Don't get me wrong, hindi natin madadaya ang Diyos. Lahat ay lantad sa Kanya. Subalit kapag binuksan mo ang iyong buhay sa immoralidad, binubuksan mo na rin ang iyong buhay sa demonyo. At sasabihan ka ng demonyo na walang nakakaalam o nakakakita sa iyo, kahit pa ang Diyos. Di nyo ba napapansin? Kahit gumagawa na ng immoralidad, ay nakukuha pa rin magsimba, magtaas ng kamay, manalangin na parang wala lang nangyari. Ang dahilan niyan ay sila mismo have been deceived by the enemy. Ngunit ano naman ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanilang pananalangin? Psalm 66 verse 18 says, "If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me." At ano pang sabi sa Proverbs 28 verse 9? Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Ipakita ko lang sa inyo sandali ang deception ng premarital sex. Di ba patago o panakaw itong ginagawa? Ang mangyayari ay may adrenaline rush na mararamdaman ang lalaki dahil nga ito ay nakaw na sandali. Ang problema pag nakasal na ay nawawala iyang adrenaline rush na yan. Ngayon, sasabihin niya, bakit parang hindi na kasing exciting gaya nung una na hindi pa sila kasal? Ang tendency ay magiging dissatisfied sa partner. Hihiwalayan. Maghahanap ng iba. Gagawa uli ng palihim at nakaw na sandali. Again, mararamdaman niya uli yung naramdaman niya dati na adrenaline rush. Pero pag nagsama na bilang mag-asawa, ay mawawala ulit. Paulit-ulit lang, kaya nakakarami ang iba. Kaya lumalabas talaga na mas masarap ang bawal. Kaya nga yan ay deception ng enemy. Heto pa po ang mas matindi. Impurity will not only affect your children and your relationship with God, but impurity will affect your future. Balikan natin si Joseph. Si Joseph ay natural bilang isang alipin, ay wala naman talagang future. Remember, he was a slave. Wala siyang rights. Hindi siya maaaring mag-asawa. Hindi siya maaaring magkaroon ng sariling pamilya. Kahit pa makapag-asawa siya, ang mapapangasawa niya is slave din na kagaya niya, na pag-aari din ng ibang tao.
So anong future ang mawawala kay Joseph in case mag-yield siya kay Mrs. Potiphar? Wala namang mawawala sa kanya, di ba? Sabi sa kanya ng dyablo ay, you have nothing to lose. At yan din ang sinasabi ng dyablo sa mga gumagawa nito. There's nothing to lose. Ngunit ang katotohanan, Joseph had everything to lose. Dahil ang pagkakasala sa Diyos ay mawawala niya ang fellowship niya sa Diyos at mawawala niya ang kanyang destiny. Kung nag-fail siya sa purity test, he could have lost his future. Ganon din tayo mga kapatid. We have everything to lose. Pero hindi yan ang sasabihin sa atin ng dyablo. Ang sasabihin niya ay wala naman talagang consequence. Experience lang naman. Pero ilang pamilya na ang nasira at nagdusa dahil sa experience na yan. Immorality will cause God's favor and blessings to live your life, mga kapatid. Paano ba talaga natin mapapasahan ang purity test? Makikita natin ang sagot dito kung masusi nating titingnan kung paano ito napasahan ni Joseph. Sabi ng Bible, araw-araw si Joseph ay kinakausap ni Mrs. Potiphar na sipingan siya. Kailangan ni Joseph harapin ang tukso on a daily basis. Araw-araw siyang sinusubukang magkasala. Araw-araw din si Joseph ay nagtitiwala sa Diyos ng kalakasan para ito'y kanyang mapagtagumpayan. Araw-araw kailangan ni Joseph umasa sa Diyos na tulungan siya. Si Joseph ay maraming oportunidad na magkasala. Kung may lust siya sa kanyang puso, maaaring bumagsak na siya. Ngunit noong napakalakas na ng tukso, he finally ran away. At kaya siya may lakas tumakbo dahil hindi niya pinayagan magkaroon ng lugar ang lust sa kanyang puso. Hindi niya pinayagang makapasok ang lust by allowing God a place in his heart sa bawat araw na lumilipas. Gaya ni Joseph, tayo rin ay may kinakaharap na tukso araw-araw. Gaya din ni Joseph, dapat matutunan din natin ang sikreto kung paano lumakad na kasama ang Diyos araw-araw. Ang dyablo ay walang day off sa pag-atake sa atin. Kaya wala din dapat tayong day off sa pakikipagniig natin sa Diyos. Araw-araw tayo dapat manalangin. Araw-araw tayo dapat magbasa ng Word of God. Araw-araw tayo dapat magdesisyon na huwag titingin. Araw-araw tayo magtitiwala sa Diyos na tulungan tayo. Aba, ang ibang linggo nga lang ang time para kay Lord. Panay pa ang day off. The secret to victory in the area of purity is simply trusting in God every single day. Kung lalapit tayo sa Diyos araw-araw at hihingi ng tulong, palalakasin niya tayo upang madaig natin ang tukso. Bibigyan niya tayo ng kakayahan na lumakad sa kabanalan at sa pagsunod sa Kanya. Mga kapatid, kung ikaw man ay may bondage sa ibang area, I want to encourage you to turn to God. Don't run away from God. Run to Him. He is not condemning you. He is pleading with you to come to Him for help. Kung nagkamali ka man, lapit ka sa Kanya. Siya ang iyong kasagutan. May mga taong bumagsak sa area na ito ng immorality, na punong-puno ang puso ng hiya, na hindi na nila magawang i-confess sa Diyos ang kanilang kasalanan dahil sa hiya. Alam nyo bang alam ng Diyos na mahuhulog ka? Bago ka pa nagkasalay, namatay na si Jesus sa krus para bayaran ang presyo para ikaw ay lumaya. Si Satanas lang ang ayaw na i-confess mo ang iyong kasalanan. Gusto niyang itago mo ang kasalanan na yan sa dilim para manatili siyang may kontrol sa iyong buhay. Kung nais mong lumaya sa kasalanan, ang the best mong magagawa is to confess your sin, because when you bring that sin into the light, you immediately take away Satan's power over your life. Kung nahulog ka sa pagkakasala, I want you to know that there is hope. You can get back on your road to your destiny. Our God is a God of grace and mercy. Kung pagsisisihan mo at tatalikuran ang iyong kasalanan, He will forgive you and He can restore you. On the other hand, sa inyong hindi nyo struggle sa buhay ang lust, mabuti po yan. Gayunpaman, you ought to give praise and thanks to God for His grace and His redeeming power in your life. At syempre, huwag din natin kalilimutan ang sinasabi sa 1 Corinthians 10 verse 12 na mag-ingat at huwag magmalaki ang nagsasabing siya'y nakatayong matatag. Baka ikaw naman ang mabuwal. Nabubuhay tayo sa mundong masyadong sensual. Isang lipunan na lagi kang tutuksohing magkasala at mag-compromise. We must cry out always to God for help.
We must spend time with God daily. Sa mga taga-LGGM, alagaan natin ang ating mga simbahay at family altar. Sa mga pamilya, mamasyal, kumain sa labas, at mag-spend din kayo together ng buong pamilya niyo paminsan-minsan. God bless you and see you again next time.